Sa bawat haplos ng panahon, may mga pagod na hindi kailangan pagalingin ng pahinga, kundi ng presensya ng marunong umunawa. At minsan sa gitna ng mga kamay na sanay sa paghilom, may isang pusong natutong manginig. Masahista ako. Hindi yung basta-basta lang lisensyado, marangal at may prinsipyo. Sa maliit naming spa sa kanto, doon ako natutong hindi lang katawan ng hinahagod, pati pagod ng mundo. Marami na ako naging kliyente, mga tahimik, mga antukin, mga maingay, mga madaming reklamo. Pero iba siya. Ang pangalan niya Dylan. Unang pasok pa lang niya sa room, ramdam ko na agad. Hindi dahil pogi, kundi dahil sa presensya niya. Parang malakas yung hangin na biglang pumasok sa isang saradong kwarto. At ang tanong niya, "Anjo, di ba?" At ang sagot ko naman, habang inaayos ang tuwalya, Opo." Umupo siya sa kama na parang siya yung may-ari ng lugar at ngumiti. "First time ko rito, pero sana hindi last." Natawa ako ng konti. Yung professional na smile, yung may distansya. At nagsimula na akong mag-massage sa likod, balikat, braso. Tahimik lang siya sa umpisa, hanggang sa bigla niyang sinabi, "Anjo, marunong ka bang mag-extra?" Parang may kumalabit sa dibdib ko. Huminto yung kamay ko. At ang sabi ko, Pasensya na po sir. Pero hindi po kami nag-o-offer ng ganun eh. Marangal po yung trabaho ko." At ito naging tahimik. Akala ko magagalit siya pero tumawa lang siya. Relax ka lang, joke lang. Gusto ko lang makita kung titibok ba yan." Napatingin ako sa kanya sa salamin. Nakangiti siya at ako, di ko alam kung bakit pero biglang uminit yung tenga ko. Tinuloy ko yung masahe. Habang tumatagal napapansin ko, hindi siya bastos. Hindi siya manyak. Prangka lang talaga. At may kakaibang lambot sa mga mata niya kapag nakapikit siya. At bago siya umalis, tumayo siya sa pintuan at bumulong. "Anjo, salamat sa hagod. Pero pakiramdam ko, hindi lang likod ko yung gumaan." Naiwan ako nakatayo, tahimik. At unang beses sa trabaho ko, parang ako yung nahagod. Akala ko tapos na dun. Pero kinabukasan bumalik siya. Hindi para sa masahe, kundi para sa kape. May mga pagod na hindi kailangan ng pahinga, kundi presensya ng marunong tumabi sa'yo, kahit saglit lang. Akala ko talaga one time lang si Dylan. Mga tipong dumadaan lang sa buhay mo tapos alaala na lang, pero mali pala ako. 3 araw matapos yung session, bumalik siya. Hindi nakatuwalya, hindi nakatsinelas, naka-t-shirt, plain, simple, at may hawak na 2 kape. At ang tanong niya, break mo?" Medyo nataranta ako. Oo po sir, saglit lang po." Iniabot niya sa akin yung isang baso. "Para sa maya sa histang hindi natitinag," wika niya. Natawa ako kahit pinipigilan ko. Umupo siya sa bench sa labas ng spa, katabi ko. Hindi kami nag-usap agad hanggang sa siya na yung nauna. "Hindi ko tinatanggal yung order ko wika niya. At ang tanong ko, "Ano po?" At etong ngumiti siya. "Yung extra."
Pero hindi sa katawan. Wika pa niya. Napakunot noo ako. At ang sabi pa niya, gusto kita makilala. Parang may dumaan na kiliti sa dibdib ko. Simula noon, madalas na siyang bumabalik. Minsan nagpapamasahe. Minsan nagyayaya lang na merienda. Hindi siya bastos, hindi mapilit. Makulit lang. Isang araw habang minamasahe ko siya, bigla niyang sinabi, pagod ka rin pala. At eto, napatigil ako sandali. At ang sabi ko naman, opo, hindi lang sa katawan. At eto, tumahimik siya tapos mahina niyang sinabi, pwede bang tulungan kitang guminhawa? Hindi ko alam kung anong isasagot ko dun. Kung trabaho ba yun o sa puso ko. Hindi niya ako hinawakan, hindi niya ako nilapitan, pero aaminin ko, sa tuwing ngingiti siya, parang ako yung gustong mahagod ng mundo. At sa bawat balik niya, mas gumagaan yung dibdib ko. Isang gabi, pagsara ng spa, nagulat ako. Andun siya sa labas. Nakapayong at sabay sabing, hatid na kita. Hindi ka pwedeng mapagod mag-isa. Tahimik lang akong tumango at sa unang pagkakataon, pinayagan ko ang sarili ko na may umalalay. May mga sandaling hindi kailangan ng sigaw dahil sapat na yung isang tibok para magsabi ng lahat. Hindi na mabilang kung ilang beses bumalik si Dylan. Minsan para magpamasahe, minsan para umupo sa tabi ko. Minsan para tanungin kung kumain na ba ako. Unti-unti, hindi na lang siya kliyente. Isang gabi, matapos ang lahat ng booking, kami na lang yung tao sa spa. Tahimik, mahina ang ilaw, amoy eucalyptus at pagod. Nakaupo siya sa kama, ako inaayos yung tuwalya. Paulit-ulit kahit maayos na. At bigla niya sinabi, Anjo, takot ka ba sa akin? Kaya ito napahinto ako at napailing ako. Hindi, sagot ko. Totoo, wika niya. At ito tumango ako. Lumapit siya ng konti, hindi masyadong malapit. Sapat lang para maramdaman ko yung init ng presensya niya. Tinanong kita dati about sa extra service. At ito, hindi siya nakangiti ngayon. Pero alam mo bang, hindi naman katawan yung gusto ko? Wika pa niya. Napatingin ako sa sahig. At ang mahina akong tanong, anong gusto mo? Huminga siya ng malalim at ang sabi niya, ikaw. Parang tumigil yung mundo. Walang bastos, walang hawak, walang dapat ikatakot. Pero ramdam na ramdam ko. Kaya tahimik lang ako, hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sobrang lakas ng tibok ng dibdib ko. Lumapit siya ng konti. At ang sabi niya, hindi kita minamadali. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka rin. At eto, tumingin siya sa mata ko. Humingi ako at nanginginig yung kamay ko. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko siya tinulak palayo. Sa halip, inilapag ko yung palad ko sa dibdib ko. Doon mismo sa puso ko. At mahina akong sinabi, pagod na ako maging mag-isa eh. Naging tahimik. Pero sa katahimikan na yun, pareho naming alam na may umamin na. Sa gabing yun, wala kaming ginawang bawal pero pareho naming alam. May nararamdamin kaming hindi kayang itago.
Makalipas ang panahon, ang mga kamay na minsang nanginginig ay natutong humawak sa katahimikan. At ang pusong takot magmahal ay natutong maghintay. Makalipas ang panahon, hindi na kami nangailangan ng maraming salita. Hindi na rin kami nagkunwaring wala. Hindi kami naging opisyal. Walang pangako, pero araw-araw, nandyan siya. Kapag may empty slot sa spa, andyan siya. Hindi na bilang kliyente, kundi bilang taong may dalang tinapay at kwento. Kapag pagod ako, hindi na siya nagtatanong. Basta ilalapag yung bote ng tubig sa tabi ko at sasabihing, humiga ka muna. Minsan tinanong ko siya, bakit palagi kang nandito? Ngumiti lang siya at ang sabi niya, kasi dito natutunan kong dahan-dahan lang. At isang hapon matapos ang huling client ko, nagyaya siya. Gala tayo. Ika niya. Hindi sa spa, hindi sa mall. Sa gilid ng dagat. Umupo kami sa buhangin, tahimik. Walang hawakan ng kamay, walang halik. Pero magkatabi. At hindi awkward. At ang sabi niya, habang nakatingin sa alon, Anjo, hindi ko kailangan ng extra service. At eto, napangiti ako. At ang sabi ko naman, hindi ko naman talaga binibigay yun. At eto, tumawa siya. At ang sabi niya, ang gusto ko lang ay yung kapag pagod na ako sa mundo, may kasama ko sa pagtahimik. At eto, naging tahimik ako sandali. At ang sagot ko, pwede naman, pero hindi ako perfecto. At eto, tumingin siya sa akin. At ang sabi niya, hindi ko naman hinahanap yung perfecto eh. At sa gabing yun, hindi kami naging higit, pero mas naging totoo. May mga sandaling hindi lang katawan ang kailangan ng haplos, kundi ang pusong handang magbigay at tanggapin ang bawat tibok ng damdamin. Isang gabi pagkatapos ng huling appointment, ako na lang at siya sa spa. Tahimik, may halimuyak ng langis at malamig na hangin mula sa aircon. Anjo, alam mo ba na sa'yo ko naramdaman yun? Wika niya at ito napatingin ako. Ha? Ano yun? Wika ako at ito ngumiti siya. Pero may halong kilig at kaba. Yung kapag hinahaplos mo ako, hindi lang katawan ko yung gumagaan eh. Pati puso ko rin. Natawa ko pero ramdam ko yung init sa dibdib ko. Dylan, alam mo, marangal ang trabaho ko pero may punto ka rin. Tumango siya, lumapit ng dahan-dahan. Hindi nakatingin sa mata ko. Tinitiya ko lang. Hindi mo ko tatanggapin kung ipapakita ko rin na handa ako sa lahat. Biglang bumigat yung paghinga ko. Parang titigil ang mundo. Hindi ko siya hinahawakan, ngunit ramdam ko sa katahimikan. Parang ako yung tinatanong at tinatanggap sa parehong oras. At ang sagot ko, na mahina pero matatag, opo, handa na rin ako. Tumigil siya sa harap ko, ngumiti. Hindi ko hingin yung extra service dahil alam kong ibibigay mo rin yun sa tamang panahon. Wika niya. At sa gabing yun, nagtagpo kami. Hindi lang sa hagod ng masahe, kundi sa hagod ng damdamin.
Parang unang beses pero mas malalim, mas totoo. At sa bawat hagod, bawat ngiti, bawat titig, natutunan naming hindi lang katawan ang kailangan ng haplos, kundi ang pusong handang magtiwala at magmahal. May mga pag-ibig na hindi mo kailangang itulak, hindi mo rin kailangang bilisan. Dahil kapag handa na yung puso mo, ang bawat hagod, bawat titig, bawat ngiti ay sapat para magsimula ang kwento. Makalipas ang ilang buwan, ang spa namin ay hindi na lugar ng trabaho. Para na rin tong lugar ng alaala at sandaling panatag sa piling niya. Hindi na kliyente si Dylan, hindi na lang kaibigan. Ngayon, parte na siya ng buhay ko. Isang hapon, nagdala siya ng maliit na picnic sa gilid ng spa. May dalang prutas, kape, at ngiti na alam kong paras lang sa akin. At ang sabi niya habang nakaupo kami sa ilalim ng puno, "Anjo, alam mo ba, sa bawat hagod mo, hindi lang katawan ko yung gumagaan pati puso ko rin." Napangiti ako. Sabi ko naman, "Dylan, sa bawat ngiti mo rin, natutunan kong pahalagahan yung sarili ko at hindi matakot magmahal." Naging tahimik kami sandali at tumingin sa isa't isa. Parang unang beses pero mas malalim. At sa gitna ng katahimikan at hawak kamay namin ang isa't isa. Walang salita pero ramdam ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya at bumulong. At ang sabi niya, "Handa na ba tayo sa bago nating kwento?" Tumango ako at ang sagot ko naman, "Handa na." At doon sa simpleng hagod at titig, nagsimula yung bagong kabanata ng aming pag-ibig. Walang prangka, walang arte, tanging puso ang nag-uusap. Ang hagod ay nagwakas na sa spa. Ngunit hindi sa puso dahil may mga pag-ibig na hindi sinusukat sa oras o sa tinaguriang tama o mali, sapagkat sa bawat haplos, sa bawat titig, natutunan naming mahalin ang isa't isa. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.